Yan, maagang maaga kaibigan, ang laki ng pera ni customer, 1,000 pesos. At ito pa ha, hindi pala siya bibili, magpapabarya lang. Ayan kaibigan, no? Ano bang gagawin mo? Relate ka ba kaibigan? Kung relate ka, panoorin mo ang video ito hanggang dulo. Dahil makakatulong ito sa iyo kaibigan. Pag ginawa mo ang sasabihin ko ay tiyak mabilis na lalago ang iyong sari-sari store business. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang ating life coach at ka-negosyo partner, no? Ate JB. Ayan, so katulad na nakita nyo sa inyong ating intro kaibigan, ayan, pag-usapan po natin yung mga magpapabarya, no? Kung sa Bisaya pa, magpasinsiyo. Ayan, maagang maaga kaibigan. Siguro hindi lang ako ang nakaka-relate. Ikaw rin, no, na isang sari-sari store business owner. Dear friends, naisipan ko talaga na gawan ito ng video. Kasi naman sa pag-scroll ko sa FB, no, sa isa sa mga Facebook pages na aking pinupuntahan, may nag-post po doon. Ayan. So, ano ba daw dapat gawin sa mga nagpapabarya na hindi naman bumibili sa ating tindahan? Kaibigan, direct to the point si Ate GB. Ako kaibigan ha, dapat itong gawin mo. Kung ang nagpapabarya, kung ang taong ito kaibigan ay customer mo naman, no? Yung bumibili na talaga sa yung tindahan, lalo na't suki mo, pero ngayon, wala lang siyang bibilihin, magpapabarya lang din, why not? Ako kaibigan, kung customer ko naman talaga siya, ilang beses na rin siyang bumibili sa aking tindahan, lalo na't suki, bakit hindi? O diba? As long as marami akong barya. I always say no, kaibigan, kung sa tingin ko, kahit customer ko pa, kahit suki ko, kung kahit meron akong barya, pero kung kaunti lang, sa tingin ko, pag binaryahan ko siya, mauubos yung barya ko, sasabihin ko talaga na sorry, kaunti lang yung barya ko, para panukli na lang ito. Ayan, kaibigan, no? Sabihin natin dito, so, sa mahinahon na paraan, tayo kasi kaibigan, minsan, siguro hindi minsan, most of us, no? Hindi talaga sila nagpapabarya. Gano. Hindi sila nag-o-okay sa mga ganito, no, kaibigan. No? Yung nagpapabarya lang, hindi bumibili. Ganyan kasi ako noon, kaibigan, nung bago lang ako nagsimula na aking tindahan. But, as the years go by, naisip ko, kaibigan, why not? Suki ko naman, customer ko naman. Ngayon lang, hindi siya bibili. So, at marami naman akong barya, why not? Ito kasi, kaibigan, pag ginagawa mo ito, pag natulungan mo yung isang tao, kasi nga, parang tulong na rin ito. No? Yung minsan kasi yung wala tayong barya, parang namumroblema tayo, no? Saan tayo magpapabarya. So, pag natulungan mo ang isang tao, parang maisip niya na may utang na loob siya sa'yo, o diba, so gaganahan siya sa'yo, maisip niya na matulungin ka, mabait ka. So, sa next time, na may bibilhin ang taong yun, hindi na siya pupunta sa ibang tindahan. Diyan siya pupunta sa tindahan mo, kasi maiisip niya, matandaan niya na, uy, nung nagpapabarya ako, walang nagpabarya sa akin, si Ate JB lang talaga. So, doon ako bibili sa tindahan ni Ate JB. O, di ba? Kasi kaibigan, pag again, natulungan natin ang isang tao, no, sa kanyang mga problema, maliliit na problema. Actually, problema naman talaga yung magpabarya, lalo na pupunta ka sa work, sa paralan, wala kang pamasahe kasi malaki yung pera mo. O, di ba? Matulungan mo siya. Ngayon, talagang, magiging malapit yung loob niya sa'yo. Makakatulong po ito kaibigan sa pagpapalago ng negosyo kasi madagdagan yung customer. Kung ang taong yon hindi mo talaga customer, no? Tapos tinulungan mo lang siya kasi marami kang barya. So next time, bibilan siya sa tindahan mo kasi nga natulungan mo siya. Simple lang ito kaibigan. Simpleng mga bagay na hindi mo lang namamalayan, makakatulong pala sa pagpapalago na yung tindahan. Kasama na ito sa yung tinatawag natin na good customer service, magandang pakikitungo sa ating kapwa, o di ba? So yung pagpapalago ng ating tindahan, hindi lang naman yung na maraming laman yung ating tindahan, hindi. No, aside from that, hindi lang yung kaibigan, pag maganda yung pakikitungo natin sa ating kapwa, so malaki ang chance na yung kapwa natin ngayon, yung kapitbahay o sino man yung taong yon, diyan siya bibili sa yung tindahan kasi nga mabait ka sa kanya. O, di ba? Pero, again, kahit customer mo pa, kahit suki mo pa kaibigan, kung sa tingin mo, saktong-sakto lang yung barya mo, na kung magpabarya siya at bibigyan mo, wala nang matitira, ay, wag na lang. Baka may bibili, malaki yung pera, wala ka ng panukli, mawalan ka pa ng customer. Kaya ito kaibigan, mahalagang tip, mag-ipon ka ng mga barya.
Dapat talaga sa isang tindera, sa isang tindahan, hindi tayo nawawala ng barya. Marami tayong mga coins, katulad kay Ate GB. Pagpakita ko sa inyo. Oh, marami akong coins, kaibigan. Meron din ako dito sa bag. Oh, no, dapat marami tayong barya, mga maliliit na bills. Ayan, so aside from malalaki na bills, meron tayong mga maliliit, yung tag 50 pesos, tag 100 pesos. Dapat meron tayong yan, kaibigan, ha? Kasi, hindi naman sa lahat ng panahon, ang customer, ang pera niya ay maliit lang, or ang pera niya ng customer ay saktong-sakto lang. May mga pagkakataon talaga na ang pera ng customer ay malaki. No? Pag wala tayong barya, mawawalan tayo ng customer kasi wala tayong panukli. Si customer natin, pupunta sa ibang tindahan. Kaya naman, kaibigan, sorry, may dumaan lang ha, medyo maingay, sorry po. So, let's continue. Kaya naman, kaibigan, again, ito, so huwag kayong ma-confuse, huwag kayong malito. Pag may magpabarya, kahit hindi naman bibili, kung customer mo naman, suki mo naman, pero ngayon hindi lang siya bibili, magpapabarya lang, at meron ka namang maraming barya, ay bigyan mo. So, why not? So, magpabarya siya, okay, why not? Pero again, kaibigan, ha, uulit-ulitin ko ito, para hindi kayo malito at maintindihan nyo talaga. Kahit customer mo pa, kahit suki mo pa, no? At pero kaunti lang naman yung barya mo, no? Kung saktong-sakto lang, ang sabihin mo wala kang barya. O sabihin mo sakto lang panukli yung pera mo, no? Ito, kaibigan, no? So medyo nalilito siguro kayo, no? Pero alam ko, na-explain ko naman ng mabuti. Again, magpabarya yung tao, kung meron kang enough barya, sakto, sobra pala, hindi sakto, sobra, ay why not? Tulungan mo siya sa kanyang problema. Maliit na problema, no, magpabarya. Tulungan mo siya. Para sa next time, ay sure na yun, matik na yun. Kahit hindi mo siya customer, kasi nga tinulungan mo siya, ay sure na bibili siya sa iyong tindahan. Ganon yun, kaibigan. Relate ako. Kasi noon, kaibigan, sa hindi pa ko nagtitinda, ganon rin ako. Magpabarya ako, may 2 tindahan. Yung isa, nagpabarya ako, ayaw niya, iwan ko kung anong rason. Yung isa, nagpabarya ako, okay. So, sa next time, ako ay may binili, doon ako na binigyan ako ng barya. Yung nagpabarya ako at okay siya, so doon ako bumili. Ganito rin tayo, kaibigan. Magandang pakikitungo sa ating kapwa at napaka-importante, matulungan natin yung ating kapwa. Yung mga customers, maibigay natin kung anong hinihingi nila, anong gusto nila, yun talaga, magkakaroon tayo ng connection, no, between the customer and the sari-sari store owner. Dapat may magandang connection tayo sa kanila. O, di ba? Makakatulong. Ito, kaibigan, simpleng bagay, pero malaki ang impact. No? No? Alam ko, sa inyo dyan, kaibigan, marami sa inyo ang maiirita. Ang laki ng pera, maagang-maaga. Lalo na, much worse, hindi pa siya bibili. Magpapabarya lang. Alam ko, marami sa iyong sisibangot. Marami sa inyo ang maiirita. No? Pero wag, kaibigan, wag nating pahalata sa tao, sa customer natin. Wag po nating pahalata na irita tayo. No? Kahit sometimes kasi hindi natin customer, hindi naman bumibili sa ating tinda, nagpapabarya lang. Talagang magagalit siguro tayo sa sama ang loob natin. Pero kaibigan, wag nating ipahalata. Kung ayaw mo talagang magbigay na, ayaw mo, may magpapabarya, pero ayaw mo talaga, kahit meron kang barya, ay smile pa rin. Sabihin mo sa minahon na paraan, no? In a calm way, na, uy, sorry, meron akong barya, kaunti lang, saktong-sakto lang ito panukli. Oh, kahit naiirita ka na, kahit medyo galit ka, ay, wag mo pa rin ipahalata sa customer mo. Kasi, kaibigan, pag na-feel niya na galit ka, ay sa susunod na may bibili yung tao, hindi na siya pupunta sa tindahan mo. Maliban na lang kung ikaw lang nag-isang tindahan. Pero pag may customer ka, tiyak doon siya bibili sa ibang customer. Kasi mahalaga talaga yung good customer service mong magandang pakikitungo natin sa ating kapwa. Makakatulong ito, kaibigan, sa pagpapalago ng ating negosyo. Kahit gaano man kapuno ang tindahan mo, kahit kumplito ka pa, kung hindi maganda ang pakikitungo mo sa iyong kapwa, ay yung kapwa mo, kaibigan, yung kapitbahay mo, maghahanap ng tindahan na pwede siyang bumili kasi nga ayaw niya sa iyo. May mga tao talaga na ganyan, kaibigan. Kaya as much as possible,
Nakasmile tayo palagi at maganda ang pakikitungo natin sa ating kapwa at handa po tayong tumulong. Kung ano man ang gusto ng ating kapwa, dapat matulungan natin sila kung kaya natin. Why not? Again, kung marami ka namang barya. Kung wala, ay say no, but in a calm manner. Mahinahon lang, oy, wala akong barya. Meron actually, kaunti lang, sakto lang panukli. O, diba? Again, kaibigan, mag-ipon ka ng barya. Dapat hindi ka mawala ng barya, mga coins or smaller bills sa iyong tindahan. Kasi, nakarelate ako nito noon, kaibigan. Wala akong smaller bills. Yan, si customer pumunta sa ibang tindahan kasi wala akong panukli. Kaya natuto ako sa aking pagkakamali noon. Ngayon, handa palagi ang tindahan ko, coins and the smaller bills like 20 pesos, 50 pesos, 100, no, 500. Kasi may mga tao talaga na malaki ang pera. Yung iba, 1,000 ang pera, bibili lang ng isang sigarilyo. Halatang halata talaga na magpapabarya lang. Pero again, kung marami ka namang barya, why not? Di ba, binta na rin yun. Oh, 1,000 ang pera. Candy lang bibilin, 5 pesos na candy. Okay lang, binta pa rin yun, kaibigan. O, di ba? Makakatulong pa rin yun sa iyong negosyo. Alam ko, marami sa inyo, 1,000 ang pera ni customer, pero ang binibili, 5 pesos lang na candy. Sabihin mo, wala akong barya. O, sayang, kaibigan. Baka, hindi lang candy ang bibili ni customer. Mayroon kasi iba nga, Ate JB, pabili ng candy 5 pesos. Nangyari na ito sa akin, kaibigan, maraming ng beses. Ha? Ate JB, pabili ng candy 5 pesos. Pagtingin ko, 1,000 ang pera. Gusto ko sabihin sana na wala akong barya. Pero, naalala ko, meron talaga akong barya. So, sabi ko, okay, ilan? Magkano? 5 pesos. So, pagbigay ko ng candy, Ate JB, pabili na rin ng sigarilyo at isang sting. O, di ba? From 5 pesos na candy, dinagdagan niya ng sigarilyo, dinagdagan niya ng sting. Most of the time, ito ang nangyayari, kaibigan. Kaya ikaw, huwag kang hinayang sa mga barya mo. Kung sobrang-sobra naman. Pag may magpapabarya, okay lang. Baka sakaling bibili rin ito, okay? Ayan, kaibigan, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko, makakatulong ito sa ating kaibigan sa mabilis na pagpapalago ng ating sari-sari store business. At kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate JB, mag-subscribe ka na kay Ate JB and din pakihit na notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asinson. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please, don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Tandaan mo lang kaibigan ha, palagi kong sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, napaka-importante, we have God in our life. Kaya kasinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Aking kaibigan, huwag kalimutan, handa dapat tayong tumulong sa ating kapwa. No? Pag tumulong tayo, pagtutulong tayo sa ating kapwa, at bukas sa loob natin yung pagtulong, maraming blessings na darating sa buhay natin. Tiyak yun. Okay? Asin sa ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Claim it. Okay? Thank you so much. God bless.